Kaguluhan sa NBA Cup, magkapatid naging magkaaway, mga nakakabaliw na ending, at hindi kapani-paniwalang drama. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Ganito ang nangyayari kapag ang magkapatid ay nagiging magkaaway sa loob ng court. Ang unang gabi ng NBA Cup ay nagdala ng drama, mga di inaasahang pagtatapos, at isang nakakagulat na sitwasyon na bihirang makita. Oh no, oh boy is right. Jalen Rose and the rest of us in disbelief. Ngunit ang gabing ito ay tungkol sa pagbabalik ng prodigal son sa kanyang tahanan, at nakatanggap siya ng isang welcome na kakaiba sa kahit sinong manlalaro. Pagpasok pa lang niya sa arena, sinalubong si Klay ng daan-daang empleyado na puno ng pagmamahal, at nagpatuloy ito bago pa magsimula ang laro. Una ay isang video tribute na parang pelikula, na naging dahilan para maging emosyonal si Thompson. Pero doon lang natapos ang pagpapakita ng pagmamahal dahil nagsimula ang gyera sa unang play pa lang, nang biglang mag-run ng Dallas ng post-up play kay Thompson, binyuli si Klay, at nakuha ang foul. So surprised they ran a post up for him on the first play. I blacked out on that one. I wasn't gonna let him score and I fouled him. Ito ang gumising sa demonyo kay Steph, kaya agad siyang bumawi sa kabilang dulo ng court at gumawa ng ganito. Curry three. A little bit of a point to Klay Thompson here. Ngayon, game on na. Gusto ni Curry na ipakita na hindi nila namimiss si Thompson kaya umiskor siya ng 12 puntos sa unang quarter pa lang. Pero si Luka Doncic hindi nagpahuli. Point for point, tumutugma siya kay Curry, ipinamamalas ang suporta para sa kanyang bagong kakampi at pumupukol ng mahihirap na shot. That's off the glass by Luka, who puts it up and through. Patuloy niyang niloloko ang depensa ng Warriors sa ikalawang quarter, na may kabuuang 22 puntos sa halftime. We saw one with the left hand with the Euro move, and this time Luka doing a little bit of everything. Just takes the ball off the dribble. How about the beautiful reverse English off the glass? At si Klay, nagbigay ng flashback para sa fans sa loob lang ng 30 segundo. Hardy in the corner, he's got Klay. A fake, a fire, and a triple. Gafford outside, Thompson a three, another one! Klay knocks in two from deep in a row. Uh-oh, and a little Curry shake there after that three. Hindi nila alam na ito ay bahagi ng plano ni Steph na mag-high-ganti, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Ngunit sa lahat ng momentum sa panig ng Dallas, na pinangunahan ng kamanghamanghang shot-making nina Thompson at Irving, kung kailangang bumawi ni Curry, ito na ang tamang oras. Sinundan ito ng 4 na sunod-sunod na possessions ng Masteri. Time for Curry to kind of take over a little bit. To make it a one-point game. Curry and Doncic. For the lead. The greatest shooter this game has ever seen has come alive here. At dahil hindi maka-score ang Dallas sa ilang pagkakataon, binigyan nila ng pagkakataon ang isang Steph Curry na kumana ng dagger. A screen by Green, the switch to Lively. Three, Curry! Oh! He got the switch that he wanted. He got Lively dancing. And I said we may see a night by the Curry man. Hindi ka panipaniwala, anong laro ito? Kitang-kita ang emosyon, ganito kahalaga ang larong ito para sa kanya. Ngunit kahit sa lahat ng yun, nagpatuloy ang drama nang magpasok si Quentin Grimes ng isang malaking shot, pinanatiling buhay ang thriller at pinilit si Curry na kailangang may pasok ang parehong free throws. Ngunit sa huli, ito ang pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng NBA sa free throw line. Kaya, there they go. Doncic, Wiggins on him. Doncic pulls up three, no! Rebound Martin, Golden State won it! With outstanding fourth quarter from Stephen Curry. Grabe ang pagtatapos. Pero kahit gaano pa ito kabaliw, mas matindi ang naging ending sa isang hindi ka panipaniwalang pangyayari na bihirang mangyari sa NBA court. Top side to Malik Beasley. Beasley drives it, flips it up, no, fouled with a block! Ang dunk ni Isaiah Stewart na tila nagselyo na ng panalo para sa Detroit, nagbigay sa kanila ng 9 na point lead na may mas mababa sa 90 segundo. Pero walang nakaalam na purong kaguluhan ang susunod. Tyler Hero jacks up a three, and that one's through. Wow. You can't let him shoot right How about now. Hero to forecourt.
Hero rises and triples. This guy has taken it to another level and then another level beyond that. This is turn it over. Rozier to the basket. Hero from the sideline splashes down another three. This guy can't miss a shot. Ano ang nangyari? Si Tyler Hero, na parang nasa video game, mag-isa niyang binuhay ang Heat sa loob ng wala pang 40 segundo. Mas lalo pang naging wild nang mapilit ng Miami ang isa pang turnover at biglang nagkaroon ng tsansa para manalo. 6 seconds, 5. Hero drives. Lost the ball. Fires from the baseline. It won't fall. And we are going to overtime. Grabe, muntik na ni Hero pero nagkaroon ng overtime habang ang buong arena ay nasa shock at hindi makapaniwala. Pero walang nakapaghanda sa mga fans para sa kabaliwan na susunod pa. Lane's denying, super physical. Malik Beasley for three, and it's through. Biggest shot of the night for Malik Beasley. It's going to be his game to win. 6 seconds left. Hero to his right on the drive, leans in, got it! With 1.8 left, Tyler Hero puts Miami in front. A 40-point game for Hero. Anong pagtatapos para kay Tyler Hero, na may 40 puntos at posibleng game winner na may natitirang 1.8 segundo. Pero ang kulminasyon ng nakabibiglang larong ito ay dumating sa sandaling ito. Inbounds pass. Cunningham, nobody's guarding him. In it comes, Duran dunks it! Oh my! Unbelievable! In 7/10 of a second, they tie the game at 121. The Pistons are walking off the court. Oh, no. Called timeout. Oh, no. The referee is saying that Coach Spo has called a timeout, and that's a technical foul as the Heat are out of timeouts. Oh, boy, is right. Jalen Rose and the rest of us in disbelief. Are you kidding me? Una, ang mahusay na design mula sa Detroit pero sabay-sabay din ang breakdown ng depensa ng Heat sa pinakakritikal na sandali ng laro. At pagkatapos, ang nakakagulat na blunder mula sa isa sa pinakamahusay na coaches sa mundo, na nagdulot ng technical free throw at bola para sa Detroit, na epektibong nagtapos sa laro sa pinakabazar na paraan. Walang duda, ito ang pinakamalupit na sequence ng mga pangyayari sa pagtatapos ng isang NBA game ngayong season. You know, I just made just a serious mental error, you know, there at the end. That's on me. I feel horrible about it. There's really no excuse for that. I'm 17 years in. We had talked about it in the huddle. I knew that we didn't have anything. I just got emotional and reactive on that, and I just made just a horrendous mistake there at the end. It's a shame. Ngunit hindi doon tumigil ang nakakagulat na gabi ng NBA Cup dahil nagbigay ito ng isa pang clutch finish. Here's Tatum. White drains another tray. Derek White's got a season-high 28 points, 6 of 11 from downtown. Daniels right back at you, 23 steals in his last 4 games. Kahit wala si Trae Young at kalaban si Derek White na may 7th tres at 37 puntos ni Jaylen Brown, hindi nagpatinag ang Atlanta. Brown. Steve Wallace, you got to step up. 114 to 110. Jaylen going in. Got the bump, shot it short. Rebound Atlanta. Nance, 3-ball, corner. Oh, big bucket! Larry Nance Jr. Binigyan ng Boston ng Hawks ng isa pang haymaker sa pamamagitan ng mid-range ni Brown, pero lumalaban pa rin ang Atlanta hanggang sa huli. At dito nagsimula ang gulat, nang magkaroon si Tatum ng tsansa na itarak ang dagger. White moves in. Corner 3 for Tatum. Pops out! Grabe, ang lapit ng kanyang shot pero mintis. Hindi lang ito naging dagger, kaya naman nagkaroon ng malaking pagkakataon ng Atlanta. Holiday all over Daniels. Spins in. Floater is no good. The tip by Onyeka with 6.1. Wow, ramdam ng Hawks ang panalo kung makakakuha sila ng isang stop. Looking, gets it into Tatum. And he walks it out of bounds! Good defense! Nakaligtas ang Atlanta at nanalo sa isang malaking laro. O hindi pa. Oh, Wallace got grabbed on the way by. And, it's gonna belong to Boston. What in the world? Hindi ka panipaniwala ang pagtatapos at ito'y perpektong akma sa gabing ito. Nagkaroon pa ng isa pang tsansa ang Boston para manalo. Here's Jaylen Brown getting in tight. Tough shot. Missed it. The ball game is over. Sa wakas, naipanalo ng Atlanta ang malaking upset sa Boston sa pamamagitan ng isang kahangahangang clutch win.
Grabe, lahat ng ito'y nangyari nang akala ko'y wala nang mas magiging mas baliw pa sa huling video. Kung hindi mo pa napapanood yon, kailangan mong i-click dito at tingnan ang insanity na yon. Kita-kits sa susunod. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.